Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin para nga dito sa minomonitor nating low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center at ng ating Japan agencies, no? Ito nga po ay sa ngayon ay nagbago nga po ng posibleng direksyon. Kagaya nga po ng sinasabi natin, no, paulit-ulit, dahil nga malayo at mahaba pa yung advanced weather forecast natin, marami pa rin pong posibilidad na pagbabago dito sa posibleng senaryo nitong minomonitor natin na posibleng sama ng panahon na banta nga po para sa ating bansa. Sa ngayon nga po, patuloy na nakakaapekto yung northeast monsoon sa extreme northern Luzon at yung shear line naman ay posibleng magdala po yan ng pag-ulan sa may parte ng Central Luzon at ilang bahagi ng Bicol Region and Metro Manila. Yung easterlies naman po ay mananatiling nakakaapekto yan sa parte ng Visayas, Mindanao at ng Palawan. Dumako na po muna tayo sa ating rain map animation kung saan nananatiling nakakaranas ng pag-ulan ang parte ng Bicol Region at ang Polillo Island. May mga mahinang pag-ulan din dito nga po sa may Masbate, sa may parte nga po ng Mindoro provinces, meron din mga pag-ulan pati sa may Mindanao. Pagdating nga po mamayang alas 10 ng gabi, asahan pa rin po natin na tuloy-tuloy na makakaranas ng pag-ulan ang southern section at ang central Luzon ng ating bansa. Pagdating naman po ng alas 3 ng madaling araw ng November 12, may mga pag-ulan pa rin po pero yung malaking bahagi ng bansa ay magiging maayos at maganda ang lagay ng panahon. Pagdating naman po ng alas 8 ng umaga bukas, mananatiling maayos at maganda naman po ang lagay ng panahon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po November 12, mananatiling low pressure area pa lamang po yan, nasa labas pa rin ng bansa at yung northeast monsoon ay patuloy nga pong lumalakas. Pagdating naman po ng November 13, no, dito nga po dahan-dahan na nag-intensify yan, may posibilidad na nga na mag-intensify na ito ng tropical depression at habang yung shear line naman ay nakaka-apekto yan sa may parte ng Bicol Region at ng Visayas. Kaya kung mapapansin nga natin, no, bumabagal yung pagkilos nitong low pressure area dahil sa malakas na pagbugso ng northeast monsoon. Pagdating naman po ng November 14, dito nga po as tropical depression na po yan na halos sa almost stationary yung kanyang posisyon na nasa eastern section pa rin po yan ng Mindanao. Pagdating naman po ng November 15, no, bilang isang bagyo na halos malapit na yan sa ating PAR line at mananatiling yung shear line ay makakaapekto sa may parte ng Bicol Region. Pagdating naman po ng November 16, ito nga po ay posibleng nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility bilang isang bagyo. At kung sakali nga pong hindi magbabago yung kanyang senaryo at ito'y tuluyang magiging bagyo, ito nga po ay magiging si Bagyong Kabayan. Pagdating naman po ng November 17, aangat nga po yan dito sa may eastern section ng Visayas at mapapansin naman natin yung pagbugso ng amihan. Pagdating naman po ng November 18, mas lalakas nga po yan dahil kung mapapansin nga po natin na bahagyang hihina yung northeast monsoon na dapat nga po isa sa main factor para magpahina dito sa posibleng bagyo. At apektado na nga po niyan ang ilang bahagi ng Bicol Region at ng Visayas ng kanyang diametro. Pagdating naman po ng November 19, ito nga po ay posibleng dumaan sa parte ng Birac, Catanduanes at abot nga po niya na yung kanyang diametro ay abot nga po hanggang dito sa may parte ng Metro Manila, sa may Mindoro provinces at northern portion ng Visayas ay aabutin pa rin ng kanyang diametro. At pagdating naman po kinabukasan, November 20, no? Ito nga po nandito na yung pinakasentro niyan sa may coastal water naman po ng Polillo Island. Pagdating naman po ng alas 2 ng hapon ng November 20,
Ito nga po ipapasok naman dito sa may Aurora at mag-e-exit po yan dito sa pagitan ng La Union or ng Pangasinan. Dumako naman po tayo sa ating wind map animation kung saan yung posibleng direksyon nitong posibleng bagyong Kabayan. Mapapansin nyo nga po, dadaan po yan dito sa may Catanduanes at dadaan sa coastal water po mismo ng Bicol Region at dediretso po yan sa may Polillo Island, sa coastal water ng Polillo Island. Aangat po yan sa may Aurora at mag-exit po yan dito nga po sa may parte ng La Union or ng Pangasinan. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan dahil nakita nga po natin sa ilang araw po natin na pagmamonitor dito sa posibleng bagyo na to ay paiba-iba pa yung kanyang direksyon. Kaya marami pa po tayong posibleng asahan na pagbabago dito nga sa ating minomonitor. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman po natin kung saan nga ba yung kanyang direksyon or may posibilidad nga po ba siyang malusaw bago tumama sa ating kalupaan. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.